Ang susunod na programa ay rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manonood. Isang magandang araw mga kabiyahe. Ako pala ang inyong kabiyahe, Buddy Apple. At ako pa rin ang inyong kabiyahe, Jenny. Nandito pa rin tayo sa ating programang My TV6, biyahe tayo, #ipagsabi. At syempre, partner, nakikita nyo, meron kaming kapeng barako kasi nandito tayo sa barangay San Pedro, Santo Tomas, Batangas. At syempre, kailangan lagi tayong may kapeng barako pag nandito tayo sa Batangas. At nakakatuwa kasi ito yung pangatlong episode natin na nandito tayo sa probinsya ng Batangas. At syempre, ano nga ba yung mga pinuntahan natin nung nakaraan, partner? Syempre, unang-unang pinuntahan natin dito sa Santo Tomas, Batangas ay ang JLA Sushi. Yung sushi ramen and namin, sushi yes. spot. Yan. At napakasasarap ng kanilang menu na affordable. At kahit na simpleng mga estudyante ay pwedeng makakain ng mga menu na inihahanda ng JLA. Nakaka talaga no, tongue twister. At syempre, yung pangalawa natin pinuntahan ay ang Tirahan. At syempre, kasama natin yan si Sir Akon and si Sir Renz. Hi po! Ayan, at doon naman natin natikman yung masasarap na putahe nila, at mga diba? unique na mga pangalan ng kanilang mga pagkain. Yes. Yung mga unique sizes na kanilang coffee. Diba? Yung meron kanilang silang juice, may ducks, at socks. may socks. Bahala na kayo. Parang nakakatuwa kasi nakakatuwa yung mga menu nila doon. Talagang may mga tawag doon, kung green-minded ka, swak na swak sa'yo yung lugar na yun. Pero talagang napakasarap naman ang kanilang pagkain, di ba? At syempre, meron nga tayong kasama doon na high blood, no? May na high blood kaming kasama. Ewan ba, ano ba kinain nun? Pero napakasarap ng mga pagkain sa Tirahan. Yes. At syempre, bago tayo magtuloy-tuloy, partner, syempre, panoorin nyo po muna yung mga past episode namin na feature namin ang Santo Tomas, Batangas. Sa pagbabalik lang po yan ng aming programang My TV6, biyahe tayo, #ipagsabi. Programang My TV6, biyahe tayo, #ipagsabi. At ako pa rin po ang inyong kabiyahe, Buddy Apple. At ako pa rin ang inyong kabiyahe, Jenny. At syempre, ngayon ng araw na to ay makakasama natin ang ating bisita, partner. Syempre, pabatiin muna natin si Sir Limuel. Ayan, si Sir Limuel. Sir, bati ka po muna sa ating mga tagapanood. Hello po mga Body biyahe. Body biyahe. Hello po. Punta po kayo dito.
Ayan, nakakatuwa naman itong lugar ni na Sir, no? Napakasimple, pero ang aga-aga pa, meron na silang customer at makikita nyo po yan maya-maya. Makikita nyo. Sir Lumel, kamusta po ang ating buhay-buhay? Medyo ayos naman po ngayon kasi after pandemic, medyo nag-okay na uli yung Okay. Gosh. So, sir, siguro tatanungin muna natin, partner, ano po ba yung pinagkakaabalahan nyo bago po ang itong inyong food park? Kapio. Bali, nagbabarko din ako. Bago talaga nagsimula yung Kapio, nagbabarko na ako. 18 years old pa lang, nasa Montenegro ako sa Batangas. Nasakay na ako ng barko. Local pa lang yun. After nun, 2 years ako doon. After that, nag-international na ako. Then, yun, nagsimula yung Kapio. Okay, sir, dun sa pagbabarko mo, ano po ba yung main na, kumbaga ano yung pinakatrabahong ginagawa mo sa pagbabarko? Ano lang ako, steward. Oh, so ano pa ba ang mga parang sa aeroplano ba yan na nag-a-assist sa mga passenger, ganun tama po ba? Parang ganun, ma'am. Naglilinis ng mga kabina, mga kwarto, kumbaga dito sa atin sa hotel, parang hotel attendant. Okay. So, parang medyo malayo dun sa pinasukan na business na ni Sir, di ba? Pero Sir, sa ngayon po ba kayo po ba ay may asawa na? Yes po, meron po akong asawa na meron din akong 1-year-old na anak. Oh, bata pa. Batiin niyo naman po ang ating may bahay. Yun, shout out to my missus. Yan, shout Miss out, Daisy. di ba? Yung napakasipag niyang misis na hands-on talaga dito sa kanilang food park partner. As partner, Sir, ano naman po, bakit nyo po pinili na mag-business na lang kaysa sumampa po ulit sa barko? Actually, dapat sasampa ako, hindi pa kami nagkakaanak nung misis ko. Dapat sasampa pa ako. Then, nung nabuo si baby, yun, napag-isipan namin na siguro mag-settle down, magtutok na lang doon sa negosyo. Ito nga sa Kapio. Tapos after that, dinagdagan pa namin siya ng chicken wings. So, yun, parang dito na lang magpo-focus. Kasi mahirap mapalayo sa pamilya mo. Sasakay ka ng barko. Yes. After 8 months, babalik ka. Medyo malaki na yung anak mo. Yun. Saka hindi, mahirap din kasi pagka ganun, maliit pa yung iiwan. Oo, yes. And maganda talaga yung pundasyon na habang maliit yung anak mo, nandiyan kayong mag-asawa. So, sir, kailan ka po kailan ka po nag-stop ng pagiging seaman? Siguro, magto 2 years na ngayon. Ngayong Okay. 2024. So, talagang simula nung, kumbaga parang right after nung pandemic natin, nakasagsakan, umuwi ka na po talaga. Pero wala ka na pong balak, sir, na bumalik ulit. Titingnan pa uli. Kasi ayoko pa ngayon kasi gawa ng baby namin. Ang hirap kasi may na-experience kasi ako sa barko na yun nga, 1 year old pa lang yung baby niya. Bali, first engineer namin siya. Inabot ko siyang namatay doon sa barko. Oh my, nakakalungkot Kaya naman parang yun. na-trauma ako. Sabi ko, parang ayoko munang Yes. sumampa na. Hindi naman, di ba? Hindi naman natin masasabi yung buhay. Pero mahirap yung ganun. And kung kaya mo naman buhayin dito, kumbaga isang anak pa lang kaya mo naman buhayin, and sa health naman ng business nyo, mukha naman talagang kayang-kaya, di ba? So ngayon, sir, tatanong naman namin, kamusta po ang ano po ba yung pagkakaiba ng ikaw ay seaman sa meron ka ng bago ngayong negosyo? Siguro, yung monthly income mo, siguro ang nabago lang sa amin ay siguro mas medyo pag nag-iipon ka kasi sa barko, monthly, di ba? Monthly may dumadating sa misis mo na remittance, sa pamilya mo na remittance. Siguro dito, mas maano, kasi hindi naman ako nag-handle ng pera na yon. Siguro ngayon, nung nagninegosyo kami, yun, parang medyo, alam mo yun, hindi naman yung ipit na ipit Tight, ka. medyo Oo, tight. yun. Yun, kasi yun yung tamang salita. Oo. Kasi yung hindi katulad nung kinikita mo dati na Yeah, nagbabarko yun, ka, tama. sa kinikita mo ngayon. Kumbaga matututo talaga kayo mag-budget. Mag-budget, yun, And tama. isa pa doon is meron ka na nga kasi ding anak. Tsaka pa rin sa, di ba, sa dagat, sa pagiging seaman, hindi mo hawak ang oras mo eh. Correct. Lagi kang oras-oras dyan, hindi ka pwedeng tumigil. Tama. Kailangan mo talaga magtrabaho, hindi ka pwede magpahinga. Magpapahinga ka lang saglit lang. Konting-konti Pero lang. ang pagkakaiba kasi na may business ka, sarili mong oras. And wala kang amo. Yes. Diba, Yun, sir? yun yung pinakamaganda talaga, ma'am, sa negosyo. Kasi wala kang, oy, trabaho ka nito, oy, Oo, ganito. tama. Wala. Gusto mo magpahinga, parang hindi ka pwede magpahinga, Oo. di ba? Tama po, Yes, tama tama. And
yan, napag-usapan na rin natin yung tungkol sa business nila. Tatanong po namin ay, bakit po Capio? Nung una kasi, nung unang namin yan, kaya nabuo yung Capio kasi dito kami sa kung yung YFC, Youth for Christ, sa mga simbahan, doon talaga una nabuo yun kasi may mga barkada ako, 13 kami magbabarkada. Actually, hindi lang talaga ako yung may-ari ng Capio. Yung mga barkada ko, kami po lahat, kami po 13 yung may-ari niyan, yung pangalan na Capio. Kasi po, na-establish po yung Capio, ang Padre Pio po noon. Hindi pa po siya ganun yung National Shrine. Yung magandang-maganda talaga. Hindi pa po talaga siya ganun. Parang lang siya. Parang chapel. Chapel lang po siya. Tama. Bali, napag-isipan po namin, parang muna naman lang titinda dito ng kape pag madaling araw po. Kasi minsan, nung po talaga siya, December po yan na-develop. December po kami pumunta. Sabi po namin, napapat po lang kape dito. Sige, subukan nga natin magkape. Kasi yun, parang naabuo po namin Capio. Ayos na, Capio kape. Mas magandang pangalan na, Padre Pio, tapos kape, Capio, kape. Kasi yun, parang... catchy kasi siya. Catchy siya sa Capio. Napakaganda. Yes po. Ayun, then after that, 2 to 3 years na may binibenta, bumibili, may nabili, may naayos na order ng kape yung sa Padre Pio. Then, yung kami pong magbabarkada, para nagkanya-kanya sariling trabaho na, parang hindi na po napopokusan yung Capio. Then after that, sabi namin, sige, pahinga na muna natin yung Capio. May sarili na kami trabaho. Then, kinulose po namin siya. After that, after pandemic, ibinalik ko po. Okay, oo. Then, nagsimula naman po yung kapatid ko nitong Burgers Ahoy, Padre Pio. Yun, saka po namin ipinasok yung Capio. Yun. Kaya so, sa ngayon, partner, ilang na po, Sir Limuel, ang Capio? Ilang taon na? Bali, dito sa establishment na to, magti 3 years. Okay. Pero talagang siya ay nag-start as 2015. As 2015 So, po. matagal-tagal na rin, partner, no? Yes, Yes, partner, baka may gusto ka pang kay Sir Limuel. Kasi, syempre, nag-pandemic, di ba, partner? Ano po ba yung mga struggle na pinagdaanan nyo po nung panahon po ng pandemic? Yes. Actually, nung pandemic, grabe naging struggle ng negosyo. Kasi nga, syempre, nag-lockdown, total lockdown. So, nagkataon naman na ito, yung coffee shop, medyo mahirap siyang i-market. Kasi, syempre, hindi mo alam kung paano ba to, paano to i-market. So, nagka-problema kami sa financial namin. So, parang sabi ko na lang, ilaylo na lang muna natin to. Parang itigil na lang muna. Kasi wala, hindi sasapat yung kikitain mo sa magiging ng negosyo. So, yes. And paano po yung sales? Yan. During the pandemic po. market kami through Facebook. Okay. Bago ipinalala yung Food Panda. Yung mga delivery. Yun, mga delivery, food, yes mga po. ganyan. Yun na lang yung pinaka namin. Pero, nung panahon kasi yun, yung kape hindi masyadong And maidagdag ko din, kasi yung kape dati is black lang talaga. Kapag gusto mo ng isang kape na isang variety, lalagyan mo lang ng gatas. Ngayon kasi ang daming lumalabas na flavor, di ba partner? So, paano po nakakasabay ang Capio sa ganun? Well, ang pinagmamalaki naman ng Capio sa kape ay talagang puro talaga siya na dito talaga sa Batangas. Dito ginarind yung mismong kape. Talagang yun yung pinagmamalaki namin dito sa Capio. Yun yung pinagkaiba nila siguro sa iba na mga coffee shop. Pero paano po kayo natuto, sir, na gumawa ng kape? Well, nung namin, kasi graduate naman ako ng Hotel and Restaurant Management. So, talaga, parang napag-aralan din. Siguro, nahilig ko din yung para masubukan yung iba't ibang Correct. Kasi talagang ang dami ngayon lumalabas, partner. May peppermint, may macchiato, may mga ganun, yes, diba? po. So, siguro sa pagbabalik natin, partner, ay aalamin natin at makikita natin kung ano-ano ba yung mga iba-ibang flavor ng coffee dito sa Capio. Sa pagbabalikan ng aming programa, My TV6, biyahe tayo, #ipagsabi.
programa namin na My TV6, biyahe tayo, #ipagsabi. Ayan, ako pa rin yung inyong kabiyahe buddy, Apple. At ako rin ang inyong kabiyahe, Jenny. Siyempre, kasama pa rin natin si Sir Limuel. At nandito pa rin tayo sa Burgers Ahoy at Capio. Ayan. Sir, bati ulit tayo sa ating mga tagapanood. Hello po mga kabadis. Ayan. So, mayroon kaming mga naiwan at meron pa rin kaming mga itatanong kay Sir Limuel. So, kanina nalaman natin na dating seaman si Sir Limuel. Siya ay married na at merong isang cute na baby. Nakita namin kanina. Of course, siya dati ay hotel and restaurant. Ayan. Kasi medyo hindi namin na si Sir pala ay HRM graduate yan. So nakakatuwa dahil meron talagang background tungkol sa pagbi-business din. And natanungan namin kanina kasi sa kaalaman po ng lahat, sa kabatiran nyo ay ang mami po ni Sir Limuel po ang ayos ng lahat ng ito, 'di ba? Nakakatuwa naman, napaka-supportive. And syempre, ang kanyang wifey. Yan, batiin po ulit natin ang kanyang wife. Hello po. Ayun. So, partner, yung naiwan nating may mga katanungan pa tayo katulad ng ilan po ba ang empleyado? Dito po sa Food Hub talaga yung dito po sa mga Burgers Ahoy, Capio, lahat po, total po of 3. Tinanong po siya. Tapos kami po, yung si Mrs. po, kapatid ko, ako, tapos yung mga pinsan ko po. Yan, kami po talaga yung sama-sama dito sa negosyo. Same na rin po siya ng may-ari. Same na rin po siya ng nagtatrabaho. Kumbaga parang family Yes business po, na. family so business po. parang idea ng isa, pag samasamahin natin lahat, so magkakaroon tayo ng food hub na ganito. Yes po. And yan nakakatuwa partner kasi itong kanilang store ay parang isang isang malaking compound. Yes. 'Di ba? Na Yes, nilagyan ng parang food park or /food hub. So nakakatuwa na may lumabas na ganitong negosyo, 'di ba, partner? Pero sino po nag-isip po ng concept po ng lugar na to? Bale, dati kasi, ano lang to, parkingan lang talaga namin. Oo nga. Tapos, ito talaga yung bahay namin. Then, eventually, dahil nga nagpa-work ako, may space na parang hinati namin yung bahay namin. Yun yung ginawa naming bahay. Then, ito na yung food hub. Ito na siya. Medyo mahirap nga lang kami sa parking kasi kita nyo naman medyo maliit yung space. Pero, meron kaming parang nirent na lugar para sa parkingan. Kasi yun lang naman yung inaano namin medyo mahirap kami sa parking. Pero may partner, ko lang. May nakikita ako sa likod. Ano po ba yun na pwesto? Yes po, tita ko po siya. Bali, rin po siya, lumian naman po yung kanya. Wow! Yes po, kompleto po dito. Kompleto na talaga pala itong compound. Pag gusto mo lang may sabaw, mag-lomi Yes ka sa po, likod. may lomi, may sisig, kompleto rin po siya. Meron po siya pansit, spaghetti. Yun, diba? naman po yun. Damay na rin tita, hi! Damay po. na rin, isa na rin talaga siyang business, partner. Opo. Parang kompleto na po talaga dito ng kainan. Oo nga. So, siguro, bago tayo magpunta, partner, baka meron ka pang gustong sabihin kay Sir Limuel? Dito po ba sa negosyo niyo po, ang pangunahing customer niyo po ba is estudyante? Actually, yung mga nasim pa talaga ng Padre Pio. Yun talaga yung namin. Yun talaga yung market namin. Every Friday, Saturday, Sunday. Then every 23rd of the month, meron talagang pinupuntahan talaga siya ng mga devotee ni Padre Pio. Then yun talaga yung minamarket namin para hindi lang kayo parang ganito lang yung market namin. Hindi lang kayo pwedeng pumunta sa Padre Pio. Pwede rin kayo pumunta dito sa food hub namin. Kay Capio, kay Burgers Ahoy, sa mga chicken wings. Parang yun yung pagka pumunta kay Padre Pio, punta ka din dito. Yun, parang ganun po. So, from here po, hanggang Padre Pio po, pwede po bang walking distance? Yes po, walking distance lang po siya. Bali, paglabas niyo lang po, kakanan lang po kayo. Yun na po, Padre Pio na po yun. Okay. So, yan. Ako, tamang-tama kasi may nagbabalak yung family namin na magpadre. Sir, tandaan mo yung mga Yes po. Punta lang po kayo dito. Pupunta kami para, di ba, ma-experience din ng family ko. And ikaw, partner, yan. Yes po.
At ito nga po, siguro partner, Ito na yung i-introduce pagkakataon. natin ang kanilang masasarap na putahe na inihanda sa atin, di ba? Kasi talaga po ang aming i-feature dito isang kapio. Pero Kapio. syempre, nandito na rin tayo sa lugar nila. Why not na pagsama-samahin na natin dito sa episode natin, isama na rin natin ang Burger Ahoy. Yes, sir. Siguro magsimula muna po tayo dito. Yes po. Yes po, ito po ang kanilang nachos. Sir, ito po bang mga minuto na to ay sino po ang nag-iisip? Well, dito sa Burgers Ahoy, branch lang talaga kami actually. Okay. Ang main office or main na may-ari ay sa Cavite. Okay. Then, eventually, nakakain yung pinsan ko at saka yung kapatid ko. Sabi niya, bakit kaya di natin gawin na mag-branch dito sa, mag-franchise dito sa San Pedro. Total, malapit naman tayo sa Padre Pio. Then, maybe, siguro mga 5 months pa lang na lumilipas yung pandemic. Nagbukas sila ng Padre Pio, ng Burgers Ahoy. Burgers. Okay. So, ito, meron na nga sila dito na nachos. So, ang kakaiba yung nachos nila kasi may mga gulay-gulay na talagang kakaiba. No? Yung Yes mga po. repolyo. Yes po, Repolyo. kamatis po at saka sibuyas. Ayan. Then, Pero dyan yung po, secret sir. sauce. Siyempre, Diba? secret Secret. sauce. Ayun, shout out natin yung baby ni Sir Limuel. Tsaka si Ma'am. Ayan. Pero po And dyan sa ayan. partner, Yes po. sa Nachos. sa mga ingredients po, wala po kayong binago. Wala naman po. Yan, Okay. same lang po siya. And meron po bang ibang flavor ng dipping? Yun sa cheese lang po. Yung cheese Yun lang. po yung secret sauce. Okay, na tinatawag sikreto, nila. bawal. Bawal. Next po ay ang ating, nakita nyo naman, malaki pa sa mukha namin, ang kanilang burger. Yes O, po. diba, sir? Sir, sa burger na to, pag ito po ay in-order, ano po ang tawag? Combo? Ano po? Giant burger po. Ito po yung Giant tawagin, burger. giant burger. Ito na po ba yung pinakamalaki na burger Hindi nyo? po, may mas malaki pa po. Ganun po siya kalaki. Isang lamesa po, actually. Oh, Ganito po, isang laki! lamesa. Parang, So, siguro Mas sa malaki pa mga, dito. sa mga barkadahan, meron talaga. yes po. Maitanong ko lang po, kayo po ba yung gumagawa nung natin, burger buns? Hindi po, sa May main nagdadala pa rin po, talaga. sa main rin po. Okay. Pero ito pong sinerve niyo po sa amin, pang ilang person po ito? Good to 4 to 6 person. Okay. Oo, talaga. tingin Halata ko. naman, partner. Yes. Yes Kasi yung po. kanina, alam nyo, nakakatuwa, ang aga namin dumating dito. And meron na ding mas maaga sa amin na bumili dito. Actually, poging-poging piloto namin, talagang naging friendship sila ng French fries. Ayan. And next po. Yung chicken wings po namin, meron po kaming garlic parmesan, honey glaze, buffalo, and teriyaki po. Yes. Teka muna po pala, balik po tayo dito. Ilang, ano po ba ang patty nito? May ilang kilo po ba sa ganito kalaki? 1/4 kilo kalahat? 1 kilo? Wow, 1 kilo. Pero partner parang may ibang size pa sila dito. Oo, yun Yes nga yung po. sinasabi ni Oo. Sir na malaki. Talagang Yes po. parang malaki pa daw dito sa mesa nila. Kung makikita nyo. Ito po yung giant burger. Yes. Meron po kami yung sunod na Jurassic. Then after that, yun naman po ay 6 to 10 person po. 6 to 10 person. Yes po. Paano po yung banyan? Di nakaano lang po doon. So, sobrang laki nun eh. Ang tawag doon, parang pinapasadya nyo po yung pagpapagawa. Yes po. Yun. So, yun po ay kasi kailangan talaga laging fresh bake ang ating buns. Kasi, di ba po, pag kita po yan, pag hindi fresh bake, Yes maglalasog-lasog. Tama po ba yung word ko? Yes po. Maghihiwa-hiwalay po yung tinapay niyan pag hindi fresh. Di Yes ba po. po? Kasi mami oo. Yes O, po. di ba? So, ito po ay 1 kilo Yes po, ang beef. So, fresh. Yung beef po kayo na po talaga yung gumagawa. Sila po yung gumagawa. Yung main sige. po ang nagumagawa. Okay, so franchise nga lang Yes po. pala. Okay. Dinideliver na po yun sa amin. Ayan. Tapos po, yung po sa sunod yung Jurassic nyo po. Ano Ilang po yung combo nyo? Ano Ganun, kasama? actually, ganito din Same. siya. Same lang. 6 to 10 person nga lang. Siguro ito naman yung laki niya. Siguro itong bilao yung laki niya. Sa Jurassic, ano yun, po? yung ganun ba? Oo, ayun, tama. Diba, yun po. Okay. Yes po. Pero sabi ni Mami kanina, dito sa ganito, may yung isang combo na mas malaki dito. May kasama daw po yung chicken. Yung sunod po lang. Yung third. May third pa po. Wow, Yes po. may third party. May Giant, may Jurassic. Ay, excuse me po, Excuse na po. papaabot namin yung aming, Ay. sa aming bunso. Thank you po. Diba? Ito po actually, yung Giant Burger, tapos yung Jurassic Burger, tapos may Godzilla. Godzilla. May King Kong. Yes, may King Kong. Ito po yung 10,149. Oh my God. Grabe po, opo. 10,149
49 pesos po. Nakakatuwa na. Dala nyo na rin po pati lamesa nun. Nakakatawa. Kasi Yes sa po. tirahan, meron naman Dax, Jutes, at saka Saks. Ito naman may Jurassic, may King Kong. May So, Godzilla. parang na-imagine ko baka si King Kong yung nakalagay sa pati. Napakalaki naman nun. Nakakatawa naman. Pang ilang person naman po yun, sir? Yung Alin ba? pinaka-king ko. Yung King Kong po siguro mga 20 to 30% po Uy, yan. imagine 27 inches 27 po ito. inches po. Kung 27 my tao God. kayo, kung 30, yung 10,100, napakamura na niyan. Actually, yung pinakamalaki nila is yung Godzilla. Hindi, burger. Ito po. partner. Yung Ay, king ito Ito, ko. King Kong Ay, po. yung King Kong. Yes po, 10,000. Kasi 10,000. ako yung amount. Eh, Hindi naman namin sabihin yung amount, pero kung halimbawa at nasa 10 kayo maghahati-hati Oo, dito, mura ay na. labing na makakakamura kayo. Nasa Yes po. Kasi for sure, 400 plus. yung lalo yung parang takaw tingin lang, Oo. the best actually, talaga yung to, Godzilla, diba? yung Godzilla burger po, may kasama na rin po siyang chicken. Oh. May nachos na po siya, may fries, tsaka may burger. Yung sa king kong po. Yung sa King Kong naman po, may calamares, may chicken Oh. wings, Parang may onion rings, may fries, may nachos. Ang Tapos dami. yung May mismong nuggets. burger May chicken Yes po. nuggets. And syempre, may drinks na din. Nakakatuwa naman. Paano po Nakakatuwa. yung drinks po nun? Unlimited? Or Hindi pa. feature lang po siya? Isa pong 1.5. Okay. May ginagawa po ba kayo ditong mga promo, halimbawa? Wala pa naman. Wala pa po. Sige. Sa ngayon, wala pa po sa Pag-usapan ngayon. natin yung promo later. Next, ayan. Ito muna, bago ito matunaw. muna. Baka matunaw na ang ating special halo-halo. Yes po. Siyempre, pag sinabing special, may leche plan at may ice cream. Yes Oh, po. yan. Yes po. Next po, siyempre. Ang pangalan po ng halo-halo ay Halo-Halo ni Pedro. Oh, Wow. wow. Yes po. Ay, tsaka alam nyo, nakakatuwa dito, yung mga, nila, coffee nila, may mga, Bible verse. po. Yes po. Oo, kaya kailangan basahin nyo agad kasi natutunan. Tunaw din. Yes po. Babasahin nyo agad. So, kung ano yung mapatapat sa inyo, mag-reflect kayo. Diba? Kung ano yung mapatapat na Bible verse, i-reflect nyo sa sarili nyo. Yan, partner. Yan ang natin sa kanila. Sa Diba? kape naman tayo, partner. Sa kape na tayo, go! Ito po ay Iced coffee po. iced coffee lang. Ayan. Next po. Iced coffee latte. Okay. Ice coffee latte. Ito. Yan po yung Batangas coffee po. Yan po ang inaano na. Yes po. Parang Yan po ganyan ang kanina inaano pa ng namin coffee. iniinom. Yes po. Ito po. Yan. Hindi po. Caramel macchiato. Caramel Yes macchiato. po. Sa ulo ni Sir. Ito po. Coffee crumble. Coffee crumble. Yan. Ano ba to? Java. Hindi po. Chip. Cappuccino. Oh, cappuccino. Yes po. Yan po ang cappuccino. Ito, Yan po ang Java chip. Ay, talagang yan. Yes po. Natuloy din tayo sa Java chip. Oreo. Ayun, focus and cream po. Ayan. Yes po. Ayan, so nakita nyo po yung aming mga specialty nila at talaga namang mukhang pinupuntahan talaga Yes. dito. So partner, siguro sa ngayon po ay hihingan po namin kayo ng konting advice kung ano po yung ibibigay nyong payo sa mga or tip para sa mga gusto pong mag-start ng ganitong business. Yun po ang papapayo ko lang po sa mga gustong magsimula ng business ay mag-focus lang po kayo. Pag-aralan nyo po muna bago kayo pumasok sa isang negosyo. Hindi po basta, kunwari, maisipan nyo na, ito, negosyo na, papasukin nyo na agad. Siguro, pag-aralan nyo muna, then habang pinag-aaralan nyo, hanap kayo ng magandang lokasyon. Then after that, tingnan nyo kung para kanino ba yung para kanino ba yung ginagawa yung negosyo, yung para san ma-market. May sabihin ay para ba 'to sa mga bata, para ba 'to sa mga matatanda na para sa buong pamilya. Parang doon kayo mag-focus, parang doon nyo dalhin kung paano ba kikita tong negosyong to. Parang mag-focus kayo doon sa kung kanino nyo i-market. Yun. Parang kung kanino ka bumabangon. Yun, parang gano'n lang. Naku sir, nakakailang tip ka na sa akin. Saka partner, dagdagan natin. Tiwala sa mga kasama. Yes po. Okay. Ayan. Mahalin ang ating mga kasama, di ba? Tiwala sa Yes po. taas. Yes Yung po. Hindi natin mawawala yan. Yes. Dasal lang. Aahon din yan. Yes po, ma'am.
And partner, syempre, it's time. It's time na para sir, para imbitahan mo po, anayahan po ang mga taga Santo Tomas. At hindi lang taga Santo Tomas dahil marami tayo na dahil sa Padre Pio, no? Yan po. Imbitahan nyo na po silang pumunta po dito sa Kapio. Yan po. Hello po mga kabadis. Kabiyahe Mga buddies. kabiyahe buddies po. Punta po kayo dito. Pasyal po kayo dito sa amin sa Padre Pio, San Pedro, Santo Tomas, Batangas. Malapit lang po kami sa National Shrine of Padre Pio. Pag po napapasyal kayo dito sa National Shrine of Padre Pio, pasyal po kayo dito sa Burgers Ahoy, Kapio, and Chicken Wings. Punta lang po kayo dito. Bibigyan po kayo ng maraming Bible freebies. verse. Freebies. Oo, May freebies yan, po kayo. may freebies Once na ka. manood kayo dito, sabihin nyo lang po nanood kayo dito sa anong to. Yes. Bibigyan po kayo namin ng freebies. Naku, teka, Ayan. tatandaan ko yun. Yes po. Sabihin nyo lang po, napanood ko kayo. Yun, meron na kayong Oh, freebies. diba? Sabihin nyo lang hashtag ipagsabi. Oo. Yun, Kumbaga, hashtag ipagsabi. Then, Pagpasok nyo, ma'am, sir, hashtag ipagsabi. Oh, yun, diba? meron na kayong freebies doon. Ayan. Ayan. May Facebook po ba kayo, sir? Yes po, Kapio Cafe. And then, Chicks to Go. Then, Burgers Ahoy, Padre Pio po. Ayan. So, partner, Ayan po, maraming salamat po. Salamat. Maraming salamat po. Abangan nyo pa po kami sa susunod na episode. Ako pa rin po ang inyong kabiyahe, Buddy Apple. at ako pa rin ang inyong kabiyahe, Jenny. At salamat po ulit, Sir Limel, sa pagpapaunlak ngayong araw na to. Siyempre, bago ang lahat, ay pasalamatan muna natin ang ating mga kasama. Siyempre, Yes. ang ating director at happy po ng aming opisina, ang Provincial Information Officer, Christopher Sanji. Ang ating program manager, hashtag, director si Ma'am Pets Oha. At syempre, ang aming admin na nasa office lagi, si May Roselion. Ang aming piloto at cameraman, si Celso Gacos. Ang aming technical director, si Simon Rest Rivera. Ang aming video editor, si Jan. At ang aming production staff, si Earl. At ang aming marketing staff ni Sir Kuya Melvin. Vin. Ayan. At syempre, sa aking family sa Provincial Information Office, magandang araw sa inyong lahat. Hanggang sa muli, dito pa rin sa aming programang My TV6, biyahe tayo, hashtag ipagsabi.